Patong-patong na reklamo naman ang kakaharapin ni John Paul Lopez, ang tagabigay umano ng bala kay Ronald Bae. Ito po yung lalaking walang habas na namaril sa Kawit, Cavite nitong Biyernes. Lumalabas din sa investigasyon na kapwa nagpositibo sa droga sina Bae at Lopez. Aminado naman ng Cavite Police na isa sa kanilang mga pangunahing problema ngayon ang iligal na droga sa lugar. May report si Ian Cruz. 7 counts ng murder, 11 counts ng frustrated murder, 2 counts ng attempted murder, direct assault at illegal possession of firearms. Yan ang mga kinakaharap na reklamo ni John Paul Lopez nang humarap siya sa Cavite Prosecutor's Office. Si Lopez ang kasama ni Ronald Bae at siya umanong taga-reload ng baril nitong Biyernes nang mag-amok at mamaril si Bae sa Kawit. Ipinaliwanag ni Cavite Provincial Prosecutor Emmanuel Velasco kay Lopez ang kanyang karapatan at ang posibilidad ng mabigat na parusa. Itinanggi naman ni Lopez sa pinlano nila ang pamamaril. Wala rin daw siyang magawa para pigilan ang kanyang amo. Ito po tao po talaga ako po papatayin din po. Ginantala po talaga ang buhay ko. Dumalo naman sa inquest sa mga pulis Kawit na nakabarilan ni Bae at ilang saksi at kaanak ng mga biktima. Hanggang ngayon, takot pa rin ang kanilang nararamdaman matapos ang insidente. Sinave niya ako, tinago niya ako. Tapos siya nakita siya, nabaril siya, nakita ko nung humiga siya, hindi ako makalapit sa kanya kasi baka makita rin ako. Sabi ko sa kanya, masaglit lang ma. Pati yung katabi namin tindahan na baril. Tumatama yung tricycle, pinuputukan niya ako. Base sa investigasyon ng pulisya, labis na pagkalango sa alak at droga na sinamahan pa raw ng may 3 araw na walang tulog at problema sa pamilya ang umano'y dahilan ng pamamaril. Bukod pa sa impormasyong nakuha ng CIDG na may sama ng loob si Bae sa mga kalugar matapos siyang matalo ng tumakbo siyang kapitan ng barangay. Maraming nangako sa kanya tutulong na hindi naman nakapag-deliver. So parang dinamdam niya yun. Inaasahan niya na mananalo siya kasi nga lumalabas na parang popular siya doon sa lugar, kaya nga tawag sa kanya is bossing. Sa tansya ng PNP, alas 9 ng umaga nang magsimulang mamaril si Bae. Matapos ang kanyang shooting spree, bumalik ito malapit sa kanyang bahay kung saan siya nabaril at napatay ng mga responding police. Pero bago ito, 40 minutong nakapag-amok si Bae. Depensa ng Cavite Police, hindi mabagal ang kanilang pagresponde. Bandang alas 9:30 ng umaga na raw nang mai-report sa kanila ang pamamaril at nagawa raw nilang rumesponde sa loob ng 5 minuto. 5 kilometers, 5 minutes nakuha naman nila. That time they na-report ng 9:30, so 9:35 nakarating ang ating pulis doon. Aminado naman ang Cavite Police na kabilang sa mga pangunahing problema ng probinsya ang iligal na droga at loose firearms. Tinatayang nasa 7,000 ang hindi rehistradong baril sa Cavite, habang 630 ang naarestong tulak at gumagamit ng droga noong nakaraang taon. Ian Cruz, GMA News.